2013. Narito na ang pagharap sa inyo ng mga humihingi ng inyong boto at tiwala. Narito na ang mga tumatakbo bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Mga kapuso, ito ang Ikaw na Ba? The Senatorial Interview. Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Pati na po sa lahat ng mga Pilipino ang nakikinig at nanonood sa lahat ng dako ng mundo sa pamamagitan po ng live audio and video streaming ng Super Radio DZBB at GMA News TV. Ikaw na ba? Dalawang eleksyon. Hinirang Best Educational Program for Radio ng Catholic Mass Media Awards. Ikaw na ba? Ngayong umaga, kasama po natin mga kapuso ay parehong tiga-Partido Liberal. Parehong kasapi po ng 8 Derecho. Oh, ayan, no? Ayan, Secretary, alphabetical order. Sure, unahin po natin si Ma'am Sahira. Ladies. Samira. Oh, ladies Ma'am first. Samira, okay. Si Ma'am Samira Gutok, mga kapuso. Oh, miyembro ng Partido Liberal. Yan po siya, mga kapuso. Mamamahayag, siya po ay peace advocate. Siya po ay nag-aral ng Mass Communication sa Universidad ng Pilipinas. Dating posisyon, siya po ang nagtatag at naging tagapagsalita ng Ranao Rescue Team. Kayo ba yung sa Marawi? Yes, Pastor. Kayo parati namin na-interview? Yes, yung mga reporter yes, namin, no, sa Marawi, yes, ma'am. Yes, naging miyembro siya ng Bangsamoro Transition Commission at Assemblywoman sa ARMM Legislative Assembly. Miyembro siya ng Philippine Army Multisectoral Advisory Board. Nagtapos siya ng bachelor's degrees in communication sa University of the Philippines. Sabi niya, Sir Mike, mascom po ako. Ano? Mascom. Mas komportable. Oo. Ayos yun ah. Nagtapos po siya ng Master in International Studies sa Universidad ng Pilipinas. Skola ng Bayan ni Ree. Nagtapos siya ng Abogasiya sa Arellano University. Naging fellow sa Oxford Center of Islamic Studies sa London. Nag-aral siya ng elementarya sa Philippine School sa Riyadh at high school naman sa Philippine School sa Jeddah. Sa Saudi Arabia po yun. Bagamat meron siyang degree sa Abogasiya Law, hindi siya nakapag-bar exam kaya hindi pa siya lisensyadong abogado o abogada, mga kapuso. Siya ang unang babaeng presidente ng UP Muslim Students Association at Metro Manila-wide Muslim Youth and Students Alliance. Ang kinabibilangan niyang Ranao Rescue Team ang nanguna noon sa Rescue and Relief Operation kasagsagan po ng bakbakan sa Marawi. Bilang miyembro ng Bangsamoro Transition Commission, naging aktibo siya sa pagbuo ng Bangsamoro Organic Law. Kasama din po natin ngayon mga kapuso. Walang iba kundi si tatawagin na lang natin siya Secretary. Secretary Manuel Mar Rojas ng Partido Liberal. Ekonomista, politiko. Dati siyang naging DILG at DOTC Secretary nung panahon ng Administrasyong Aquino. Department of Trade and Industry Secretary nung panahon ni dating Presidente Estrada. At ng Administrasyon ni dating Presidente at ngayon Speaker of the House, Gloria Macapagal Arroyo. Dati siyang naging senador na. May karanasan na ito sa Senado, mga kapuso. Naging kongresista sa unang distrito ng Peace. Nagtamo siya ng degree in economics sa Wharton Business School ng Universidad ng Pennsylvania. Ito, no, sa University of Pennsylvania. Hindi ito peking na ako. Excuse me. Nag-aral po ito ng elementary at high school sa Ateneo de Manila. Siya po ay anak ni dating Senador Gerardo Cherry Rojas, apo ni dating Pangulong Manuel Rojas. Dati siyang investment banker at vice-presidente ng New York na nakabase po sa Allen and Company bago siya naging isang tagapaglingkod ng bayan o public servant. Mahigit 20 taon siyang naglingkod sa bayan sa iba't ibang posisyon sa gobyerno, mga kapuso. Tatanungin natin si Secretary Rojas ngayong umaga, pinagpipilitan mong manatili sa gobyerno. Ilang beses ka na tumakbo, ilang beses ka na nanalo. Noong huling eleksyon, hindi ka pinalad. Pero ngayon, tumatakbo ka na naman. Kung mag-investment banker ka na lang, kung mag-ekonomista ka na lang, wala ka pang problema. Makakatulong ka pa rin sa bayan. Nagbalak siyang tumakbo sa pagka-presidente noong 2010 election pero nagbigay daan siya sa naging dating Pangulong Noynoy Aquino. Tumakbo rin siya sa pangpangulo noong 2016 pero pumangawa lamang siya sa kasalukuyang Pangulong Duterte. Tinagurian siyang Mr. Palengke at itinuturi din siya bilang
father of the BPO industry. Pakipaliwanag nga yan mamaya, Secretary, paano ka naging tatay ng BPO industry, yung mga call center. Kasama siya sa mga kinasuhan ng pandarambong ng DOTR, Department of Transportation. Kaugnay po yan ng kontrata sa maintenance ng MR3, pero ibinasura po ng tanggapan ng ombudsman ng reklamo laban sa kanya. Siya po ang DILG Secretary na mangyari yung insidente po, kung yung matatandaan, yung SAP 44 na kailan lang ay anibersaryo, pang-apat na pala yun. Yan po sa Mamasapano, pero naitsapuera po siya sa plano at operasyon laban sa teroristang si Marwan sa kanyang termino at panunungkulan sa Senado at Kamara. Ilan sa kanyang itinulak ay ang pagtatatag ng ekonomiya, pagpapababa sa presyo ng gamot at regulasyon ng tinatawag na pre-need na industriya, mga kapuso. Umpisa na po natin. Ikaw na ba? Umpisa po natin. Ladies first, Secretary, tsaka alphabetical order. Si Ma'am Samira Gutok. Ma'am Samira, good morning. Salamat po. Maayong buntag sa lahat ng Bisaya. Maayong buntag. Mindanao. Saan ba kayo sa Mindanao? Sa Marawi, sir. Marami mismo kayo? Mismo po. Marami mismo kayo? Since 21 years old, yes po. Saan kayo? Malapit ba kayo? Mismo sa highway po, malapit po kami sa Kapitolyo at saka sa kampo. Yung pag dinire-diretso nyo, tutumbukin nyo, yun ang most affected area? Yes po, malapit na po. 2 minutes away, 5 minutes away. Ng most affected area? Yes sir, Bukas na ba yung MAA? No sir, pero dinadadaanan po by checkpoint, kailangan pong i-regulate na. Opo, hindi kayo makakapasok doon na wala kayong kasama militar. No po sir, kailangan po may regulate. Nakapunta na po kami doon, destino na ba kami doon? Yes po. Pero may nakita ko doon mga backhoe, mga traktora, pero nakaparada lang sa gilid, hindi gumagalaw. Groundbreaking na po kasi kakamike nung November na president. So nag-groundbreak. So, ibig sabihin nung Nobyembre lang nag-groundbreaking? Nag-groundbreaking, sir, yes. After 17 months, yes po, Sir Mike. Delayed rehabilitation is delayed development. Bakit yan ang nag-delay? issue po namin. Ay, well po, yan ang tanongin natin po sa gobyerno, Task Force Bangon Marawi. Ang importante po, ang karapatan ng ating mga kababayan na bumalik sa normal. Ma'am Sahira, hindi po kayo kilala ng marami. Yes po. Kailangan, sa totoo lang, di ba? Saan nanggagaling ang kumpiyansa ninyo na kayo na nga ang magiging isa sa mga bagong senador pagdating ng Mayo 2019? Kakamike, baguhan ako pero veterano sa paglilingkod. I've been a Muslim-Christian dialogue worker since time I was in college. So, naging national youth leader po ako, naging national commissioner para sa Bangsamoro at mismo sa ARMM. Aking kumpiyansa, Kakamike, is matagal na po nagsiservisyo po tayo sa mga development work. So I think I have the capacity in terms of legislation as well dahil naging mababatas tayo. Okay, ano may aambag nyo sa Senado? Sa trabaho ng Senado? Kung sakaling kayo na nga ba ay mag-isa sa mga senador sa Mayo? Kakamike, maimbag natin ay ang ating mga kababaihan, mairepresentante natin sana ng tunay at ang ating mga musmos na bata. Dahil mismo pang nung naging mababatas ako sa ARM, pinush po natin ang karapatan natin sa edukasyon, karapatan ng impormasyon ng 4 million na mga constituents natin sa ARM. Okay, mayroon namang mga babaeng senadora. Yes po, sana po maitulong natin sa kanila na may actualize po yung gender and development, may localize pa lalo. Naramdaman natin na kulang po yata yung pondo natin sa mga programang barangay health at saka mga barangay social work. So, importante po sa akin yon. Opo. At meron din tayong mga senador na hindi nga Muslim pero tiga Mindanao. Yes po, like Coco and Migs. Correct. There. Opo. Pero wala tayong senador na Muslim. Babae po. Wala pong babae. Nung araw nagkaroon, natatandaan ko, hindi pa yata kay taong pareho ni Secretary Rojas. 30 years ago. Si Mamintal Tamano? Yes po. 91 po. Yes, sir. Yes. Opo. Matagal na po. Rasul. Senadora Santanina Yes, Kakamike. Matagal ng panahon na wala tayong taga-Muslim Mindanao. Okay, saan ang gagaling? Saan ang hugot ng kumpiyansa ninyo? Yun ang hugot na po. Na makakakamit kayo ng sapat na bilang ng mga boto para mailuklok sa Senado. Sir Mike, sana po maipresentahan natin ang sarili natin sa buong Pilipinas through programa mo, Kakamike. At syempre, yung bawat palengke sa Pilipinas, makikita mo yung mga taga-Marawi. Palengke? Yes, sa buong Pilipinas. Kasi nga po, kulang yung ekonomiya namin sa Marawi. Napuntahan po kami sa bawat luklok ng Pilipinas. Yung mga Muslim sa Marawi, karamihan, di naman lahat. Maranao, no? Yes, sir. Sila po yung nakikita yun ang mo. mga negosyante. Yun na nakita mo. Sa buong parte. Opo. Tuwing weekend, meron kaming kakape sa mga Maranao. Hindi po kapihan. Yung sama-sama lang. Sama-sama. Mga Maranao. Alam niyo kung saan?
Sa Green Hills. Ay! Kasama natin dito si... Doon sa may maske. May Diba? maske sila doon. May mosque ba sa Yung Green may Hills? Muslim prayer room. It's a very big location, building. Opo, okay. Yes. So... Yun ang hugot ko, Kaka Mike. Dahil sa karahasan, tayong isang peace advocate, baka may maitulong sa maiambag sa ating pang-usapang pangkapayapaan. Opo, pinag-uusapan po natin ang karahasan. Yan. Violence. Giyera. Sakit. Bakit? Mamaya po mapupunta tayo dyan. Hindi pwedeng hindi. Lalo na pag may tiga-Mindolo nakausap tayo dito. Ikaw na ba, as Secretary Man Rojas? Ano nangyari sa'yo? Gandang umaga po. Good morning, Mike. Hindi ko sabihin. Kamusta? Kamusta kayo? Naging senador na kayo. Naging iba't ibang mga posisyon sa gabinete, ng iba't ibang administrasyon. Tulad po ng binanggit ko kanina, maganda po ang alam na ng maraming storya kung paano kayo napasok sa politika dahil yun nangyari sa kapatid ninyo. Hindi ba? Pero bakit tumatakbo kayo ulit sa maraming nagsasabi, eto na naman si Man Rojas. Sige po, Secretary. Well, nung 2016, Mike, ay tinanggap ko na yung resulta noon. Retirado na nga tayo. Wala na kayong nadinig mula sa akin for halos 3 years, di ba? Masakit man yung pagkatalo, pero nirerespeto ko yung pasya ng ating mga kababayan na iba ang landas na pinili nila. Sa aking pagpapasyal sa ating bansa, lalong tumibay ang paniwala ko, Mike, na mas malayo pa ang mararating ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Ang hirap tanggapin bilang Pilipino na hanggang third world na lang tayo, na hanggang kulelat na lang tayo. Pinanganak ako, pumapangalawa tayo sa Asia. Ngayon, itong nakaraang taon, tumawid ako sa pagiging senior citizen, nangungulela tayo. So, ang paniwala ko na kung lalo pa nating mapalago yung ekonomiya natin, makalikha tayo ng dagdag na trabaho, masiguro natin na ang presyo ay nasa katamtaman, then lalong uunlad ang buhay ng mga pamilya dito sa ating bansa. At dyan ako may karanasan, dyan ako makakatulong, at dyan ako may performance nung nakaraan. At yan ang dahilan na na-inspire ako na i-offer na mag-ambag sa kahit kung tatanggapin tayo ng mga kababayan natin na makakatulong pa rin ba ito si Mar. Nandyan tayo, lalong-lalo na sa ekonomiya. Okay, naging kongresista po kayo, naging senador, naging miyembro ng gabinete, muntik na maging presidente. Ano pa ba ang pwede niyong gawin na hindi niyo pa nagagawa? At ano pa ba ang gagawin ninyo na nagawa nyo na, uulitin nyo na naman? Sige po, Secretary. Hindi naman po. Halimbawa, may bagong buwis na ipinataw sa produktong petrolyo. 10 piso bawat litro yan. Tutol ako dyan. Yan yung train? Oo. Kailangan daw ng pera para mapondohan yung mga proyekto ng gobyerno na ang makikinabang yung mga tao din, Secretary. Hindi ako naniniwala sa ganun. Bakit? Ngayon yung Senado at Kongreso, pinag-aawayan yung pork barrel, di ba? Yung tao ba makikinabang dyan o yung mga politiko? Para sa akin, mas mahalaga na yung pera maiwan sa bulsa ng tao. Ang pagbubuwi sa petrolyo, may domino effect yan . Araw-araw nagre-report ang mga tulad ninyo na nagmahal ang presyo. Anong sasabihin ng mga nanininda? Nagmahal ang transportasyon . Diba? Nagmahal ang pamasahe. Konektado yan. Kaya para sa akin, kung magbubuwis tayo, halimbawa, taasan natin ang buwis sa sigarilyo. Okay ako dyan. Pero huwag sa gasolina. Kasi ang gasolina, konektado yan, lahat ng produkto, Mike, gatas, gulay, bigas, lahat ng produkto, gumagamit ng transportasyon. At pag nagmahal ang transportasyon, magmamahal ang bilihin. Secretary, hindi sa ano pa man. Yung buwis po sa petrolyo, di hamak na mas malaki sa buwis sa sigarilyo. Dahil halos lahat gumagamit ng petrolyo o ng mga bagay-bagay na kailangan ng petrolyo, kahit hindi direkta. Tama. Tulad halimbawa ng mga ordinaryong pasahero. Yan. Apektado sila dyan kasi nagtataas yung pamasahe. Correct. Hindi naman lahat naninigarilyo. Kayo, ekonomista kayo. Kung kayo na nga ba, saan kukunin ng gobyerno ang limpak-limpak na pera na kailangan? Pampagawa ng infrastruktura, pampagawa ng mga ospital, pagpapaaral sa mga bata, edukasyon, pagpapangalaga sa kalusugan. Mike, lahat yung mga bagay na yan, natalakay na dati yan. Ito, simpleng-simple. Taasan natin ang buwis sa sigarilyo at sa alak. Halos 60 billion ang nakokolekta dyan. Pangalawa, yung tax administration, pwede pa natin pahigpitan yan. Ano yung pangongolekta? Pangongolekta. Halimbawa, Mike, hindi ka ba nagtataka? Nagmamaneho ka dyan, may makikita ka ng mga sasakyan na
40 million, 20 million, 15 million. Ang presyo? Ang presyo ng sasakyan sa kalye. Yung itim doon sa labas, akin yun. Oh, yun. Oo. Pasensya na kayo, marumi pa. Okay. Oo, wala pa yung driver eh. Oh, so ang punto ko ay, yan ba yung nagbayad ng tamang buwis? Yung mga nakakabili ng mamahalin ng mga sasakyan. Yung mga mamahalin na may bahay, 200 million, 300 million ng mga apartment. Yan ang benta ha. Naka-record yan. O, tama ba ang buwis na ibayad yan? So para sa akin, yung pagsiyasat ng tax administration at ng ating tax system ay dapat lamang na mangyari nang sa ganun, yung mga mahihirap ang hindi nabibigatan sa buwis. Ang halimbawa, no, yung mahirap, magbayad siya ng ₱1 na buwis, mabig yung ₱1 sa kanya yun. Opo. Yung mayaman magbayad ng 1,000 buwis, wala yun. Wala yun. Opo. So para sa akin, dapat mas progressive yung tax system natin. Okay. Mamaya marami po tayong tanong sa inyong dalawa. Kung kayo na nga ba maging senador, pihado oposisyon kayo? Pihado, hindi lang oposisyon, minorya. O yan na lang. Sige, minorya. May iling Secretary Rojas eh. Minorya. Ha? Mike, yung pagtatatatak na minorya kayo, oposisyon, palagay ko, nasa sa track record namin yan. Nakatrabaho ko, iba't ibang presidente na, iba-ibang partido. Positive naman ang contribution ko. Nung DTI ako at nalikha natin yung mga call centers at BPO dito, Presidente Erap ang presidente. Bakit ba tawag sa inyo father ng BPO industry? Hindi, sa totoo lang, di ko alam. Aaminin ko, ngayon ko lang narinig yun. Kayo pala ang ama ng BPO industry, yung mga call center? Kung hindi naman ama, ay tito. Oo, tito. Diba? Sige. Dahil nung panahon ni Erap, 1998 siya naging Pangulo. Pinasok niya ako sa kabinete niya taong 2000. Nung kapanahunan yun, Asian financial crisis, walang turista, walang kapital, walang negosyo, bagsak ang ekonomiya. Ginawa niya akong DTI. So inaral ko sa buong mundo. Nakita ko ito sa Dominican Republic, sa Ireland, sa Honduras, sa Latin America, na doon naglilipat ang mga American companies ng kanilang operations. Offshoring ang tawag doon. So sabi ko, marunong naman tayo mag-English. Yung ating colonial master, Amerikano. We are 12 hours different from Washington, D.C. Kung gabi sa kanila, umaga sa atin. Nagtatrabaho tayo, tulog sila. Pagtapos ng trabaho natin, may papadala sa kanila. Paggising nila, tapos na. Tulad ngayon, 8:39 dito sa Pilipinas, 8:00 ng umaga, 8:39 ng gabi doon. Kagabi. Oo, kagabi. Okay. So habang natutulog yung mga doktor doon, yung mga Pilipino dito, medical transcription ginagawa. Ipapadala by internet. Pagpasok nila sa trabaho nila, nandun na. So, doon natin sinimulan. Doon natin hinubog yung mga policies ng gobyerno sa incentives, sa mga batas, at sa iba pa, para dito magsilipatan yung mga kumpanya na yan. So, halimbawa, yung Teletech, Teleperformance, Convergys, People Support, lahat ho yan. Dumaan sa atin, tayo nag-imbita nung DTI tayo, kaya natutuwa naman ako na mahigit 1 milyon na ang nagtatrabaho dyan. At alam mo Mike, magandang trabaho dyan ha. 15,000 to 18,000 pesos a month ang starting ha. Kaya may domino effect, positive domino effect. Kasi gagastusin din yan sa ating ekonomiya. So maraming nakikinabang, maraming nagkakaroon ng pagkakakitaan. Opo. May tanong po tayo galing sa mga kapatid naming himpilan sa mga lalawigan. Sure. Tuwing umaga po, ganito ito. Mula Tugigaraw hanggang dun sa may malapit sa inyo, Ma'am sa ARMS, sa Zamboanga. Hanggang doon, sa pool natin yun. Tapos Basilan. Yun, sa Lamitan, sa Isabela. Sa pool lahat yan. Mula Mike, bago ko magsimula, gusto ko lang sabihin, yung puyo ko pala nakikita doon sa camera sa likod. Wala na akong pakialam sa director. Nakikita ko lang yung puyo ko eh. Alam nyo. Kasi alam nyo kung bakit, Secretary. May puyo kayo eh. Mula sa Davao. Hi po, taga Davao. Maayong buntag. Maayong buntag. Si Arnel Cortez ng Super Radio Davao ay may tanong. Arnel, maayong buntag. Salamat Mike at maayong buntag. Mapita kay Ma'am Samira Gutok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ito yung tanong ko, ma'am. Bilang politikong taga Mindanao, yes, Pornel. Ano ang nakikita ninyong mabisang solusyon sa patuloy na karahasan sa Mindanao
tulad nitong sa Sulo at Zamboanga. Patay tayo dyan. Yes, sir. Kaka Arnel, paigtingin kaka Mike ang BOL dahil hindi pa yan na-implementa. Yung firearms management, gagalaw na yan because yung normalization na pinirmahan na dokumento ng gobyerno at ang ating MILF ay isusulong na yan po paano po yung loose proliferation of firearms ima-manage. The primacy of budgeting for peace programming, importante na po na kasama yung civilian po sa pagprograman sa anti-terrorism and preventing violent extremism, Kaka Mike. Importante kasama yung civilian. Yes, po, Kaka Mike. Opo. Anel, Yes, Mike. dagan salamat ug mayo buntag, ha? Yes, Mike. Maraming salamat. Invites at po, Mike Kaka Arnel, sa Davao. Okay, Yes, ma'am. sa Davao. Okay, ganito po, ma'am. Bangsamoro Organic Law. Yes. Okay. After 17 years. Papalitan yung autonomous region in Muslim Mindanao Upgraded na autonomy. ano kanyo? Upgraded autonomy, Para Kaka palang Mike. airline yan, may upgrade. Opo. Kailangan taasan po kasi nasa constitution po ang autonomous region. Okay. So sa Supreme Court sinasabi na itong Bangsamoro is unconstitutional but in our constitution there's autonomy. Okay. Oo. Nung tinatagpo yung autonomous region in Muslim Mindanao, ARMM, nagbunyi ang mga Pilipino. Mhm. Sabi nila, ito na yung inihintay nating kapayapaan sa Mindanao. Ito na yung inihintay nating progreso sa Mindanao. Pag-unlad ng Mindanao. Kaka Mike, yes. Tignan nyo naman ang nangyari Oo, sa nga. ARMM. Tapos, ang ipapalit ngayon, Oo. dito sa Bangsamoro Organic Law na ito, sa ARMM, ay BARMM. Yes po. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim. Dinagdagan lang ng isang letra. Paano natin alam na itong BARMM ay hindi magiging kahintulad lang nung nangyari sa ARMM? Ito Ma'am. yan, Kaka Mike. Clearly devolved and defined yung powers na ginrant sa ating BARM, lalo pa sa edukasyon, health, and yan ang pinaka-lowest po na numero sa atin. We are the poorest of the poor, Kaka Mike. Ito yung pinaka-area na yung mga bata ay mataas na namamatay. Yung mga ina na nanganganak, highest in domestic mortality or maternal mortality rate ang ARMM. So, alam ko na ang karahasan at kahirapan ay double burden dito sa parte ng ating ARMM at ang terorismo ay mataas dahil sa yun nga walang oportunidad at unemployment is highest in this part of the country. Inflation is at the highest in this part of the country. At matindi rin ang katiwalian Lalo sa ARMM. sana po na paigtingin ng good governance. So BARM is supposed to institute lalo pa higher good governance measures through the presence pa of a office that would manage yung ating good governance mechanisms dyan. Okay, ang Cebu, meron pong tanong kay Secretary Manrojas. Sa pamagitan ng magpunta kayo sa Cebu, walang hindi nakakakilala kay Bobby Nalzaro. Pag makasama po kami, Bobby, dun sa Cebu, yung mga tao, Bobby Nalzaro! Bobby Nalzaro! At ako naman, tinuturo ko yung sarili ko. Ako si Bobby Nalzaro na Maynila. DYSS, Super Radio, Sugbo at Uga, Balitang Bisnak. Bobby, maayong buntag. Yes, mayong buntag, Mike. Mayong buntag kay Senator Samira at Secretary Marrojas. Alam mo to, si Secretary Marrojas, siguradong papasok ito sa Magic 12, Mike. At saka marami itong nagawa sa Senado nung naging senador pa siya. Doon bagamat hindi pinalad sa presidency. Pero may iba na tayo, Mike, para kay Secretary Marrojas. Itong anti-drug campaign is the centerpiece of the administration of President Duterte. Kung sakali nanalo ho kayo sa presidency noong 2016, Secretary Marrojas, ano kayang approach niyo sa anti-drug campaign noong isa sa mga bata nyo, si General Garbo, ay pinaghinalaan isa sa mga drug protector po, Mr. Secretary? Well, maraming salamat, Bobby, sa katanungan mo. Mayong buntag sa imo kung sa inyong mga tagpalamati sa Sugbo. Una-una, wala ho akong bata-bata sa PNP. Palagay ko na lahat po ay tinrato ko merit-based at kung sino po ang karapat-dapat na ma-promote, sila ang napopromote. Pangalawa po, matagal na nga sinasabi na konektado sa drugs, pero 3 taon na po ito. Hindi ko siya dinidepensa, no? Pero 3 taon na po ito, ni isang kaso wala pong naihain. Pati sa akin, personal ko, sinasabi na protector daw ako ng drugs. Wala ho.
Dahil ang katotohanan, wala ho akong koneksyon, wala ho akong pagtulong. In fact, ako yung tagatugis ng drugs nung kapanahunan ko, nung DILG ako. Sakaling nagwagi tayo, no? Pero natin yun, sakaling makabalik ako sa Senado, ano yung batas, ano yung mga paraan na itutulak ko laban sa illegal na droga? Para sa akin, mahalaga na i-focus natin doon sa wholesale. Parang palengke yan eh, may retail, may wholesale. Parating pinaparusahan natin yung retail, yung mga maliliit, yung mga tsinelas, yung mga maliliit na nakatsinelas ang suot. Yun lang ang parating nahuhuli. Pero lahat ng ibinibenta nila, may pinagmumulan yan. Kumbaga sa palengke, may warehouse, may wholesaler, may trader na malaki, may kapitalista na nasa likod niyan. Gamitin natin yung kapangyarihan ng gobyerno, yung intelligence funds, lahat po para doon, surveillance, doon tayo tumutok. Dahil yan ang talagang mas malaking krimen dahil yan, negosyo, ginagawa nilang negosyo yung pagsira sa buhay ng ating mga kabataan. No? So, tama lamang na hinuhuli natin yung nasa retail, yung mga nagbebenta, yung mga naglalako nitong mga illegal na droga na ito. Pero, wala pa ako nadidinig na malaking nahuli na maramihan na wholesale. Pangalawa, kausapin natin ang masinsinan ng China. Isa sa mga pinagmamalaki ng kasalukuyang gobyerno, yung malapit na relasyon nila sa China. Pero alam naman natin sa mga intelligence reports na marami nitong mga chemical na pinaka-basic sa paghalo, sa paggawa nitong mga illegal na droga na ito ay nagmumula sa China. Kung talagang magkaibigan tayo, sabihin natin sa kanila, hulihin nyo dyan, huwag nyo paalisin dyan mula sa inyo itong mga chemical na ito na dinadala dito sa amin, dito hinahalo sa mga laboratory at nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng ating mga kabataan. So aking palagay, yun sa paghuhuli. No? Ngayon, doon naman sa rehabilitation, ang paglululong sa droga, yes, criminal matter yan, pero health matter din yan eh. Walang magagawa ang isang addict. Talagang nasa katawan niya yan eh. Hahanapin niya yan eh. Kaya nasisira nga ang pamilya, di ba? Gumagawa ng mga karumal-dumal na mga bagay ang isang tao. Sinasaktan niya yung kanyang pamilya, yung kanyang ina, kamag-anak, kapitbahay, mang nangangailangan siya ng hit o na makakuha siya ng droga na yon. So, kailangan talaga natutukan natin na itong mga naging biktima na ito para ma-rehabilitate sila at makasimula sila ng panibagong buhay. Isa pa, no, idadagdag ko lang, itong mga 9 years old, ginagamit itong courier. Ginagamit silang runner, tagahatid, sundo nitong mga illegal na droga na ito. Pero isipin natin, sa ating bansa, bago ka makapanood ng sine, pelikula na rated R, kailangan 18 anyos ka. Bago ka makapagpangasawa, 18 anyos ka. Bago ka makapagsilbi sa armed forces natin o sa 18 anyos ka. Bago makabili ng kwan, inumin nakakalasing. Na alak. Hihingan ka ng ID. 18 anyos. Hanggang ngayon, hihingap pa ako ng ID eh. Opo. Mike, ano ibig sabihin nun? Tanggap natin bilang lipunan na 18 ang edad ng mayoridad, ng independent thought. Itong mga batang ito, ginagamit sila ng sindikato. Niloloko sila ng sindikato. Biktima sila. Huwag natin sila gawing kriminal. Gawin natin silang katulong natin sa pagtuturo. Sino itong mga kriminal? Sino itong mga sindikato? Pero, sino itong mga gumagamit sa kanila? Yung mga batang yan, pag sila'y ginamit, lumabag na rin sila sa batas. Pag yan ay ng snatching, pag yan ay, alam mo yan, hindi lang magbitbit ng droga. Pag yan nagnakaw, pag yan nanggahasa, pag yan ay pumatay. Mike, ano ba yun? Di ba maglabas sa batas yun? Pero Mike, wala akong kilalang bata na yun ang natural nila eh. Hindi yun ang naturalesa. Hindi yan yung naturalesa ng bata. Tinuturuan yan. Hindi po sila nagpaplano. Tinuturuan yan sila ng mga sindikato. Gawin mo ito, maging snatcher ka. Gawin mo itong mga bagay na ito. So, para sa akin, hulihin natin, tugisin natin yung mga sindikato. Ngayon, hindi ko pinapawalan sala ang mga magulang. May mga magulang dyan. Hindi ko nila lahat. Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko nila lahat. Pero may mga magulang dyan, buong araw, lasing, o kaya nasa madyongan. Diba? Mabuti kung ang magulang halimbawa ay OFW, nagtatrabaho. O kaya two-income family, parehas na nagtatrabaho ang magulang, walang supervision. Well, naintindihan natin yan. Wala silang sala dyan. Pero yung mga magulang naman
na pabaya, siguro naman may responsibilidad din sila dyan. Dapat managot din. Oo. Hindi ibig sabihin na ipipreso sila, pero siguro idadaan sila sa family development seminar o kung sa ano pang mga paraan para magkatulong sila na mailagay natin sa tama ang landas nitong mga batang ito. Opo. Pero wag natin silang tatatakan na kriminal ka na. Biro mo, 9 years old, 12 years old, kriminal ka na. Oo. Kaya nga Kung may papasa, yung kwan. Crime prevention po importante po. So sa ang akin. importante Crime is, pag natatakan na yan na kriminal, prevention. wala, ano pang mangyayari sa buhay niyan? Wala na. Buhay yan sa buhay yan. Oo. Opo. So para sa akin, yan ang parang Okay. holistic approach. Kanina po nagkabanggitan tayo tungkol sa pork barrel. Oo. Malaking kontrobersya ngayon yan. Oho. Oo, napakalaki. At napakalaking pera din. Oho. Kayo, Ma'am Samira, ang uunahin kong tatanungin. Pagkatapos si Secretary kasi naging kongresista senador na ito. Tatanungin ko si Secretary, paano nyo ginamit ang inyong pork barrel o kung ano mang pondo noon na pwede ka... Kasi may mga kongresista at senador na hanggang ngayon humihirit. Hindi pork barrel yan! Oo, yan. Pero bago po yan, si Ma'am Samira. Kakamay. Ma'am, Yes. kung kayo na nga ba maging senador, daang-daang milyon ang pwede nyong, hindi kayo Dumaan. mismo ang gagastos, pero dadaan sa inyo yan, pwede kayo magsabi, uy, dito magpagawa tayo ng ganito, doon magpagawa tayo ng ganon. Ang kunin mong kontraktor doon, si ganito ha. Oo, si ganon. O, sige po, ma'am. Kakamay, importante sa akin because I come from the people's movements and open governance ang aking pinopropose sa ARMM and FOI, no? People's participation in budgeting from planning to implementation. Ano ibig sabihin nun? Importante po na sila tinatanong from the local level kung ano ang ipapasa ng Kongreso. So rather than pork barrel system, we do have a system by which yung mga tao mismo ang nagpropose ng kailangan nila from barangay level, municipal to provincial. Babalik ta rin nyo yung proseso? But Imbis bottoms sa up taas, budgeting, I think from the time ni Sir mag-uumpisa- Marion bottoms up na Ano ba yun? mismo Ang tawag galing sa doon, baba. Mike, bottoms up. BUB. budgeting. Meron bang ganun sa Meron Kongreso? si DILG nagawa po na yun. natin yun. Yun ang sagot ko. sa DILG madaling salita. programming, sir, yun. Ay, ano itong usapan na may sinisingit na Yun ang mga inaintindi. Yun, komunista, yung mga kabaliktaran yun. ano ba Yun ito? mula sa taas, Kaya nga pababa. Bottoms Yung up sana, ating sir. mungkahi, dapat ang tao magsasabi, anong pangangailangan Tapos nila? nakakatanggihan pa. Sabi nung Secretary ng Department of Public Works and Highways at yung Secretary ng Interior and Local Government, hindi namin alam yung proyektong yan Kaya Oo. kakamike, Tapos nasa budget. i-institutionalize ang transparency sa proseso po, Ganun. then ng budgeting process. May diskusyon sa baba, tapos Okay. iakyat. Bago po sagutin ni Secretary Mar kung paano niya ginastos o ginamit yung mga pondo na nasa tanggapan niya o kung ano man yun, no? Pork barrel, matanong ko kayong dalawa, kung kayo na nga ba maging senador, sa palagay niyo ba yung mga gusto nyong isulong, maisusulong ninyo, o yan, sabi ni Secretary, huwag tayo maglagay ng mga label o tatak. O sige po, bawal, may tatak to, bawal to. Okay ha, huwag tayo maglagay ng mga tatak, ng mga label. Paano nyo maisusulong yan kung ang nakakarami nakasamahan yung senador, kung sila nga na nga ba rin, ay mga nasa kabilang bakod po ng politika? Kailangan po kakamay tindigan natin ang posisyon na transparency may ate. Tinitindigan natin ang anong tama. Kaya po, what is the role of the opposition? As an proud opposition member, hindi po dilawan dapat or what ang away. It is about ang issue ng presyo. Kung ano ang beneficial for our families para sa tahanang mapayapa. So, importante, opposition in a democracy, kakamay, is present. Kasi nga, check and balance Kung lahat tayo oo, ano na mangyayari sa paggogobyerno? So, importante po ang isang babae rin, sama po sa Senado na talagang pro-women, pro-poor, ay tumindig. At kailangan i-assert. Kayo, Secretary, Para sa paano akin, yung maisusulong? Paano kayo Simple magtatagumpay lang. sa mga ipaglalaban nyo kung kayo na nga ba? Kung nakakarami sa mga kapwa nyo senador, mga sabihin na natin hindi nyo hindi naman partido, hindi kayo pareho ng kuan, Common interest. pananaw. Sige po. Mike, simple lang yan. Unang-una, may karanasan tayo, may mga naipasa tayong laws of national impact. Cheaper medicines law, yung pagproteksyon sa mga pre-need, yung sa mga eco-zone, yung pagpatanggal ng buwis mula sa minimum wage earners. Tayo yung principal author nun, nung nasa Senado tayo. So may karanasan tayo na kahit alam niyo naman sa Senado, di ba, ang tawag dyan, 24 republics. Kanya-kanyang lakad ang mga senador dyan. Pero kung maganda naman yung idea mo at napipresenta mo, ay sumasama naman sila. Una. Pangalawa, kung magandang idea mo, mahuhubaran sila. Ano bang dahilan kung ba't sila nag-o-oppose? Halimbawa, ako isusulong ko yung pagsasabatas ng 4Ps na programa.
Sama ba kayo dyan o hindi? Mahuhubaran sila ngayon kung ba't ayaw nila yan. Poverty. Kasi yan, anti-poverty yan. Investment sa mga anak natin yan. So, ngayon, hindi pa naisa sa batas yan. Ako, pabor ako na maisa batas yung 4Ps na yan para nakakasiguro yung mga magulang na yung kanilang mga anak hindi basta-basta dahil lamang sa politikang lokal na matatanggal sa listahan ng mga 4Ps at madadagdagan pa ang bilang ng mga kalahok ng 4Ps. So yan, isang malinaw na kilos na malalaman ngayon ano ang kilos, ano ang reaksyon ng kapwa nating senador. Opo, kayo balikan ko lang po yung sige po, katanungan sige ninyo, po. Mike, no? Kasi paano nyo ginamit yung barrel nyo? Una-una ginamit natin sa hard projects, no? Hard projects. Ibig sabihin, may ituturo. Gusali, kalye, tulay, no? Pero ganun din ngayon eh. Hindi. May mga tulay, pero ilog. Maraming mga so. Ito masasabi ko sa iyo, Mike, sa madaling salita. Kasi sasagutin ko yung tanong mo na hindi natatanong. Malinis ba ang pamamahala ni Mar Rojas? Sagot, oo. Anong pruweba? Matapos ang mahigit 25 taon ng paninirbisyo, wala tayong kaso sa COA, wala tayong ombudsman, wala tayong Department of Justice, wala tayong Sandigang Bayan, wala. Malinis. Walang kaso, walang file, walang disallowance, wala ho. In fact, ang pruweba ho niyan, Mike, simpleng-simple, natanggap ko yung aking retirement. Di ba, matatanggap mo ba yung retirement mo kung may pananagutan ka? Di ba lahat yan magche-check? Cleared. Isa lang ang hindi mag-clear. Ganun din kami dito sa GMA. Oh, ganun. Isa lang po ang hindi pumirma. May pananagutan ka sa isang departamento, sa isang hindi ka makakakuha ng... Kahit paperclip lang. Opo. 2 years ago, nakuha ko na yung retirement ko. Ganun ba? Ibig sabihin, malinis ang record ko. Lahat itong mga itinatapon laban sa akin ay fake news. Opo. Fake news. Putik politika. Dahil paano ka makakatanggap ng retirement mo kung hindi ka cleared? Wala akong clearance walang disallowance. Na-clear ako ng COA, ng ombudsman, ng NBI. Pwede ako pumunta sa NBI. May NBI clearance ako eh. Di ba? So ibig sabihin, walang kasong nakabinbin. Nothing. Malinis po ang ating pamamahala. Itatanong ko po ito sa inyo pareho, Yes, Ma'am Samira. Meron mo magsasabihin, yung Ma'am Samira? hulo, yung nangyari sa atin ngayon. Sa Nakikiramay po ako sana sa hulo. Gusto ko nga pumunta dun eh. Sa Ba't di kayo Zamboanga. magpunta? Sana nga po eh. Kaya natin Zamboanga. Pag punawan, wala na yatang direktang papuntang hulo ngayon. Wala po. You have to go via Zamboanga. Kaya po isang plano ng isang probinsya, mapalapit yung transport system kasi konti yung airports pa. So we have to expand the airports na maging international pa yung Zamboanga City Airport, yung Cagayan de Oro Airport, yung mga provincial airports Sino natin. ba namang airline ang lilipat sa hulo kung lambobobahan doon? Zamboanga City will start up and yung Tawi-Tawi po and yes. Jolo, Basilan, Malaysia is near. Alam nyo, So, may mga pupunta. marami ng bagong airport ngayon sa Pilipinas, magaganda. Kailangan Iloilo, expanded Bacolod, Davao, Yes etc. po. etc. Yung airport sa Zamboanga, ganun pa rin ba? Hindi pa po nakakaano yung maraming airlines na foreign. So we have to expand it more po. Pero sa ibang airport sa Davao, lumilipad na po yung mga airline ng Indonesia, pero Malaysia, basic po China. Mike, is confidence in our country's peace. Correct. Importante po, si Samira Gutok, ang sinusulong niyang confidence is how kailangan pong tapusin na nga ang gera. Wherever. 2 talks yan. CPP talks, Boro talks. Kung walang gera po, magkakaroon na tayo ng maraming investors. Okay, ganito pong tanong sa inyo pareho. Opo. Kayo po, parehong mga aral na mga tao. Si Ma'am Samira, tignan niyo naman ito. Ulitin natin yung ilang mga binasa ko po kanina, mga kapuso, nung pinakikilala natin sila dito sa programa. Siya po ay fellow sa Oxford Center of Islamic Studies sa London. Aral kayo sa London. Oxford is in Oxford province po. Oxford province. Pero nagpupunta rin kayo sa London, I'm sure. Yes po, sir, of course. London School of Asia. Coventry Garden. Yes Coventry po. Mga 20 countries po ang bansang napuntahan natin. Tsaka Oxford, kalye din yun sa London. Yes po. Puro department store. Pupunta si Kaka Mike. Nag-aral kayo sa Inglaterra. Opo. Ito po, si Secretary Mar Rojas. Mga kapuso, hindi lang nag-aral, nagtrabaho pa. Sa New York kayo? Sa may to, I'm sure sa Manhattan to, no? Yung yung Allen and Company. Okay. May mga nagsasabi, yan na lang nang yan. Lalo na kayo, Secretary Mar. Si Mar na naman, si ganito na naman. Dati na yan eh. Dati na yan, pero tignan nyo ating bansa ngayon. Paano nyo aasahan yung mga yan magpasa ng batas para sa kapakanan ng mga mahihirap
at labag sa kanilang interes. Paano nyo sasagutin yung ganon? Well, tingnan natin tingnan natin ang track record. Madali magdadak, Mike, di ba? Lahat itong mga critic o mga haters, bashers, I love you all. Pero ano ba record? Ano bang katotohanan? Okay. Pinasa natin ang batas na nagtatanggal ng buwis para sa minimum wage earner. Para nagtatanggal ng buwis para sa mga OFW. Yan ba'y para sa mayaman o mahirap? Pinasa natin ang batas para sa pagpapababa ng presyo ng gamot, cheaper medicine law. Yan ba'y para sa mahirap o sa mayaman? Pinasa natin ang batas na nagbibigay ng mga insentiba sa mga regional headquarters para dito magtayo ng kanilang mga negosyo sa ating bansa, makapagbigay ng trabaho sa ordinaryong Pilipino. Pinasa natin ang mga reglamento ng DTI tayo na siyang nagsulong nitong call centers at BPO. In fact, Mike, may sasabihin ako sa'yo, baka hindi alam ng mga listeners mo. Sige po. Nung ako po'y DTI, ipinagbawal ko na lumahok dyan sa mga call center and BPO na yan. Yung sa mga hindi nakakaalam, yung pamilya po ni Secretary Roa sa may-ari ng Cubao. Ay, Cubao, yung Araneta Center. Sa Cubao po matatagpuan yun. Pati ba yung terminal doon sa inyo? Ano yung terminal? Umuupa yun? Umuupa. May terminal doon eh. Pinakamalaki yun yata. Maraming maranaw doon, Mike. Marami kaming mababayan doon. Saan? Vendors. Pero balikan ko lang, Mike, yung punto na gusto kong sabihin. Sige, I'm sorry. Sige, ang point ko is, pwede nyo tingnan yung record ng PEZA, nung habang DTI ako, walang mga call center, walang mga na nagtayo sa Araneta Center. Kaya nagkaroon ng Eastwood, sa Makati, BGC, lahat po yan. Pinagbawal ko yan sa pamilya ko. Because ako bilang DTI, ang siyang namimigay ng incentive. So, ibig sabihin, may track record ako, hindi lang dadak, hindi lang daldal, hindi lang fake news. May track record ako na hindi ko pinapauna yung interest kong personal o kaya yung interest ng pamilya ko. So, ngayon na lang nga nagkakaroon ng building. Kung dumadaan kayo sa Cubao, building saan? Sa Cubao, sa mga call center. Ngayon na lang. Hindi lang basta building ngayon mayroon doon. Ano? May hotel pa nga doon ngayon eh. No hotel eh. Kaya nga, nangyari yan nung wala na ako sa gobyerno. Hindi ba? Kaya walang makakapagsabi na pinagsamantalahan ko yung aming posisyon. Ako naman, Mike, kayo, Ma'am Samira, nanggaling ako sa people's movements. Ano Nanggaling po ako sa people's movements. Ano ba yun? Yung naiintindihan ko po, meaning NGO, civil society po. Sila po yung nagpo-push ng partisipasyon sa paggobyerno. They push for pro-development programs. They push for pangkapayapaan na programa. Alam ko anong mga agenda po ng mga mahihirap. Kasi doon ako nanggaling sa mga grupong nagsinusulong ay pro-poor programming. At sumasali po kami sa mga local development councils para pumapalago ang ating partisipasyon sa lahat ng regional development councils nationwide. Importante at po sa tingin nyo, kasama. Sapat na yung mga botong ibibigay sa inyo ng people's movement at marinig po kami kayo na nga ba ay maging isang senadora ng Republika? At Mike, marinig kami through DZBB. Yay! Sa DCWB. Sana makilala po kami. Uy, libre to ha? Yeah. Wow! Hindi namin kaya po yung billboard. Wala kaming TF? Wala. Kape man lang. Negosyalty talaga. Fair. Naniningit. Kape at tinapay man lang. Aga. Yes, Mike. Basta may fair access kami sana sa airtime. Opo. Yes, Mike. Yes, Mike. Tayo nag-uusap. Yes, Sir Mike. Anong nararamdaman niyo tungkol sa nangyari? May pag-asa ba ang Mindanao? Kasi ayan meron ng BOL. Yes po, Mike. Konti na lang. Konting-konti na lang. Tapos, boom! Biglang may sumabog sa Hulo. Boom! Biglang may sumabog sa Zamboanga. Mike, lalong pinapaigting natin nga yung trabaho ng peace programming. Yung PNP at saka Army, sir, lakasan pa yung intel surveillance and civilian relation bayanihan nila. Para mismo yung civilian na nagre-report, Sir Mike, nag-text kami sa inyo, PNP Army, meron na namang masama yata, nakikilala kami dito kung ano nang pinagagawa. Kaya importante po, investment in civilian relationships. Ang sinasabi niyo ba, kulang ng tiwala yung mga civilian ngayon sa militar at mga pulis? We need that program in place. Ayaw. Kasi alam sa pagpunta ko sa ilang mga lugar na mga hindi yung mga kabayanan o kalunsuran. Malalayo Sa Mindanao, pag nagpunta ka sa isang lugar at hindi ka kilala, halatang-halata mo yung tingin sa'yo ng mga tao. Totoo. Na hindi ka tigaron. Kaya kailangan po yung totoo, hindi, yes, totoo. sir, actually.
Ma'am. Programang Ang ibig ko trust building. Importante po yun. Pag may ganun, yung mga ordinaryo, mga Mindanaon, hindi nila tinetext yung barangay man lang. Meron yung mga hindi namin kilala itong mga to. Peacekeeping action teams. Hindi ginagawa yun. Ibig sabihin, wala silang tiwala. Yun ang kailangan po. Advocacy ako po yun. Lakasan ng relasyon ng tao sa gobyerno. Importante po yun. We need senators to push for confidence-building measures that will bring people nearer to government. Importante po yun. Secretary, paano nyo may sasutupad yung ekonomiya ninyo kung ganyan ang sitwasyon sa Mindanao? May all-out war na, ha? Laban sa Abu Sayyaf. Nung panahon nyo sa gabinete, nung panahon ni Presidente Erap, all-out war din. Sa Camp Abubakar yun, sa Moro Islamic Liberation Front. Na ngayon ay kasapi na katuwang ng gobyerno sa pagtataguyod ng BOL. Yes, kakamay. All-out peace. Sige po. Hindi tayo talagang yung confidence building sa mga mamumunan. Kung may travel advice, may kung ano-ano. Sige po, Secretary. Tama ho kayo dyan, Mike. No? May mga travel advisory. Pero yung ibang bahagi ng bansa ay nakakausad pa rin. Gayunpaman, yung focus natin, paano natin mapaparami ang mga investors sa Mindanao. Ang importante talaga na magkaroon ng kapayapaan. At hindi mangyayari yan hanggat matutukan at masagot lahat ng pinakahinaing ng mga tao doon. Kaya ako, malaki ang pag-asa ko na sa pamamagitan nitong BOL, yung mga classroom, yung mga health center, yung mga kalye, lahat itong mga bagay that other parts of the country take for granted. Take for granted, na wala sa Mindanao ay mapapasa kanila. Halimbawa, no? Dito sa Kamaynilaan, bukas ka ng gripo, tubig. Doon sa kanila walang potable water. Walang gripo ron. Walang gripo, walang water system. Anong tubig? Wala, no? Walang gripo ron. Kalye, kuryente, pinaka-basic. Hindi na nga yung internet. yung pinaka-basic mga survival na utilities ay hindi pa natutugunan. Kaya, yung mga problema o yung mga leader doon, mga nangangaso. Kasi sa maraming bahagi ng Mindanao, in fairness, ang gaganda ng mga daan. Yung mga highway. Yun lang papuntang Cagayan de Oro, papuntang Iligan, papuntang Marawi. Yung maganda yun. Untap pa masyado yung fertile lands po. Opo. Lands are untap pa. Maganda naman Hindi. Maganda yung mga yun. Tama yun. Pero yung sa interior. Kasi maraming tiga rito sa Maynila. Pag sinabi nyo Mindanao, ang tingin nila, mga Lagindingan Airport. Correct. Okay. Diba? Yung mga airport doon, mas maganda pa nga. Pero yung sa interior, sa Cotabato City. Which is majority. Ibang usapan yan. Diyan nangyayari yung putukan. Basilan. Hindi naman nangyayari sa ibang bahagi ng Mindanao. Diyan nangyayari. So para sa akin, na bigyan natin ng daan na itong BOL na ito, malaking pera ito para sa lokal. Sila magsasabi kung saan gagastos. Wala na silang maituturong Manila o kung sino pa kasi ang pera ida-download sa kanila. At meron silang assembly na magsasabi saan, anong mga kalye, anong mga project, anong mga agriculture ang gagawin dito. So sa ganung paraan ay makikita talaga na sila na talaga ngayon ang may hawak ng kanilang bukas. At sana po gastusin ng tama. Dapat lamang. At kaya mahalaga, Mike, na yung provision doon sa BOL na binoboto nila, yung COA dito sa Manila ay mananatiling may oversight. Kaya importante kasi kung nanakawin lang yan, abay kawawa naman yung taxpayer ng tagalabas. Ang buwis na ang pera na ibubuhos dyan sa development nang gagaling sa buwis ng tagalabas. At kawawa naman yung dapat nakikinabang doon sa perang yun. Tama. Na nakikinabang iilan lang ng mga kurakot. And Mike, ang polisiya, tinataas yung kamay nyo kanina. Yes, ang polisiya kasi is kapayapaan. Since Marcos period, Mike, ang gastos natin para sa Karahasan War has been billion of pesos. So you've had 40 decades na sirang-sira at damaged itong parte natin ng Pilipinas. Kaya po importante talaga ang Senadong next ay sinusulong pa rin ang kapayapaan, sinusulong ang budgeting para sa kapayapaan, hindi karahasan. At importante yung traffic na issue natin ng Manila. How do you decongest Manila? Yung mga trabaho nandito. Uy, ma'am, lahat tayo dito pupunta. Traffic?
Cascading. Idagdag nyo na ang Cebu. Idagdag nyo na ang Davao, Cagayan din, Iloilo, ang traffic. Davao. Sus, Mario. Cascading of opportunities, Baguio. Mike. Kailangan yung mga kumpanya dito. Meron din cascading branches sa baba. Ang konti lang ng aming kumpanya, isa lang sa Marawi, National Power Corporation. Sino ba ang gusto magtayo ng opisina sa Marawi? Naman, ang ganda-ganda ng MSU, Mindanao State. We produce 15,000 graduates a year. Pero ngayon, tignan yung itsura ng Marawi. Saan Yung MAA, most affected area. 29 barangays, sir. Ha? 29 barangays po yan. Pero Opo. 96 of the 29 of the 96 minus 29. Okay pa rin. Maganda yung tinatawag sa wikang Ingles ng mga Inglesero at Inglesera ng mga play of words. Dati, nung nako-cover po kami ng bakbakan doon, ang tawag namin doon, main battle area. Ngayon, tapos na yung bakbakan, most affected area. Pero magpunta kayo doon, ganun pa rin. Warak yung lugar. Opo. Patapos na po tayo. Dahil may kumukutita po ditong ilaw. Ibig sabihin, yung producer namin doon, namumutla na po yun. Mamaya, pag overtime pa tayo lalo, dahil satellite ito doon yan, bubula na bibig doon. Ano siya? Mga kapuso. Secretary Mar at Ma'am Samira, ano itong 8 diretso na to? Pakipaliwanag nga. May narinig ka ba yung 8 diretso? Kasama kayo doon, di ba? Yes, kakamay. Sina Tony Macalintal, sino-sino nga ba? Walo yes, kayo eh. MathGrad po, yung aming shortcut. MathGrad. M, Macalintal, Alejano, T, Tanyada. Na-interview na namin yun. Macalintal, Alejano. Alejano, T, Tanyada. H, yes, Hilbay. G, Gutok ako. R, si Sir Rojas. A, Aquino, si Bam. D, Jokno, yung lawyer natin. Si Tony Chel. Yes po, MathGrad. MathGrad, ang acronym. Ang aming acronym, naninindigan po kami kakamike. Yun ang importante. Yes, kasi walo kayo, ang pag-unlad natin po. Pag-unlad natin ay kahawakan ang issue ng kahirapan, hawakan namin ang issue ng karahasan, kapayapaan, hustisya, and of course, ekonomiya. So, importante po ay we share that our legislations will address yung mga nangangailangan na mga mahirap. Secretary Mar, Secretary, hirap daw kayong bumuo ng ticket. Kaya hanggang 8 lang kayo. Samantalang yung mga katunggali nyo, ang problema nila, paano tumanggi sa dami po ng mga gustong mapasama sa ticket at maitaas ang kamay nila ni Presidente Duterte. Mike, personal akong kumakandidato. Naranasan ko na yan bilang Pangulo ng partido, ng pagbuo ng ticket, pagsasaisip ng kapakanan ng buong partido. Ngayon, solong kandidato lang ako na kasama dyan. Solo? Meaning, ibig sabihin hindi yung pagbuo, yung mga taktika, yung mga strategiya, hindi tayo kasama dyan. Tayo, kandidato lang, nakabahagi. Pag may nakikita kong litrato nung tawag dito, nung 8 diretso, nandun kayo. Nung kakamay, ang point nga kasi. Nagsosolo kayo, nung ginagawa nyo ron. In other words, Mike, hindi ako yung sumikap na bumuo ng ticket. Yung sa katanungan mo na hirap daw kayo bumuo. Kasi 12. Last minute lang ako nag-decide. Pinaka last minute. Pero yung 8 diretso, iba yung sa liberal. Hindi nga liberal lahat yan eh. May Aksyon Demokratiko, may iba't ibang partido dyan. Lakas nun kasi iba't ibang grupo at partido. Ganon. Yan. LP kami, LP ako. Kasama ko sa 8. We push for women. Ako yung women sa 8. So we come from different experiences and expertise. Nasagot nyo na po yung tanong na ikaw na ba? Kung kayo nga ba, kakatiwalaan ng mga tao na ilukluk sa Senado sa Mayo. Kung hindi mangyari yon, meron man kayo kasi may mga advokasya kayo. Maganda pakinggan. May mga gusto kayong paglaban. May mga gusto kayong mangyari sa ating bansa. Kung hindi kayo masama doon sila na ba? Ano pong mga balak niyong gawin sa buhay ninyo? Ma'am Samira. Tuloy-tuloy pa rin ang pagserbisyo sa ating mga mahihirap at mga movements na kinakailangan tayo. We work with the cardinals and bishops of the country to push for peace. Si Cardinal Tagle, nakatrabaho natin on evangelization conference to work on peace building. Tuloy-tuloy po kakamike ang trabaho sa baba, sa ground, sa probinsya. Okay. Secretary Mar? Well, sa atin, gayon din, no? Tuloy-tuloy pagtulong sa ating mga kababayan, Mike, sa pamamagitan ng mga foundation. May foundation ng pamilya natin na kung saan 61 years na po ito. 61 years. Walang patid ho yan. Good times, bad times. Martial law, hindi martial law. 61 years. Tuloy-tuloy yung
Jerry Rojas Leadership Award sa lahat ng high school sa buong Pilipinas. So ginagawa 'yan, yung leadership formation, no? Yung pagbibigay ng scholarship dito sa mga nakatanggap ng leadership award. Yung TOYM, no? Yung sa barangay justice, yung sa mga BHW, sa mga barangay health workers, patuloy ang programa dahil naniniwala ang pamilya ko, lahat kami na bumubuo niyan, na we have to give back. Na napakalaking mga honor, napakalaking napagluklok sa lolo ko na naging pangulo siya, sa aking ama, sa akin, na binigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi. So sa kahit anong paraan ay mag-give back. No? So kahit sa pribado ay patuloy ito. Pero Mike, sasabihin ko, the reason na tumatakbo ako, kung pwede namang gawin ito sa pribado. Kung gusto mo ng totoong malawakang at malalim na pagbabago, gobyerno 'yan. Kasi ang sakop lang ng foundation mo, yung kung sino lang ang maaabutan mo, 'di ba? Pero kung halimbawa yung batas sa pagtanggal ng buwis, hindi mo magagawa sa pribado 'yon. Halimbawa yung pagsasabatas, yung pagsasaregular ng lahat ng 4Ps, hindi mo magagawa sa foundation 'yon, no? So yung mga bagay na nangangailangan ng malawakan at malaliman na pagbabago, sa gobyerno yon. At yan ang dahilan kung bakit bumabalik ako sa paniwala na mas malayo pa ang mararating ng Pilipinas. Okay. Yung ilaw po dito, hindi na... Umuusok na, Mike. Napundi na eh. Pero Kakamike, sana imbestigahan nila yung hulo, Dapat, no more Zamboanga blast anymore. Excuse me. Opo. Yes, ano kanyo? Dapat imbestigahan ng matindihan yung Zamboanga hulo. No more other grenade blast, please. Nako. Maganon. Opo. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na sabihin ang gusto nyong sabihin sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga dito po sa Ikaw Na Ba? Yes, Kakamike. Bilang pagwawakas po ng ating palatuntunan para sa umagang ito. Unahin po natin si Ma'am Samira. Yes, Kakamike. Okay, Ma'am Samira. Samira Gutok po. Ako ay isang ina ng 3 taong gulang. Naranasan ko mismo. May anak na kayo? Yes po, sir. Na mismo ang na-experience ko ang sakuna, karahasan at kahirapan na dulot sa bawat pamilya ng ating mga kababayan sa Bangsamoro. Tayo ay pumasa ng batas, BOL, na ngayon ay binotohan ng 1.2 million, yes, sa plebiscito last week. Naging mambabatas din po ako sa ARM na pinush natin po ang freedom of information. Importante po ang ating isusulong bilang isang babae ay ang mga batas para sa mga naetsepuera sa ating lipunan, mga kababaihan, mga kabataan, at mga kapuspalad, Kakamike. So, importante po ay isang batang siguro baguhan, no, sa politika pero veterano sa paglilingkod. Si Gutok po, Samira, isang ina, isusulong ang pangkapayapaang lehislasyon, isusulong ang tahanang mapayapa para sa ating bayang mapayapa para sa ating mga anak. Ma'am, sasagutin niyo ba ako kung tatanungin ko kayo kung ilang taong gulang na kayo? Yes, 44. Proud bata 44 years old. 44, ha? Yes po. Bata. Musmyo eh. Hindi Kasi naman life begins po. at 40. Matagal na po na nagtatrabaho 44. para sa ating mga okay. Sige mga po. probinsya. Sige po. Salamat po, Ma'am Samira. Salamat po, Kakamay. Secretary, nasa inyo po ang impapawid. Salamat, Mike. At magandang umaga muli sa ating mga tagpakinig. Si Mar Rojas po, una ninyong nakilala, Mr. Palengke, nagbabantay sa presyo ng bilihin, na nagsisiguro na nasa tama mga timbangan, na hindi kayo pinagsasamantalahan ng mga nanininda. Matagal na po ang ating paninerbisyo at sa lahat nitong panahon na ito, para patuloy ang aking paniwala na mas malayo pa dapat ang mararating ng ating bansa. Hindi ako kontento na hanggang kahirapan na lang ang Pilipinas, na hanggang third world o kolelat ang Pilipinas. Alam ko na yan din ang inyong pakiramdam, na kung kayo'y nagtrabaho, kung kayo'y magkayod, may mapapala kayo, may mararating kayo. At yung kaginhawahan na yan ay hanggang sa ngayon hindi pa ninyo nararating. Sa pamamagitan ng isang maunlad, malagong ekonomiya, alam ko na mas mabilis natin marating yung kasaganahan na inaasam-asam natin para sa ating mga pamilya. Paglikha ng trabaho, pagbantay sa presyo, pagsasaayos na nasa tama ang kita at ang sweldo. Diyan ako may karanasan, diyan ako may kakayahan, diyan ako may past performance na kitang-kita at malinis na pagsiservisyo.
So sa darating po ay kung mamarapatin po ninyo, handa po tayong tumulong para lalumia at ang ating bansa. Maraming salamat po. Marami din pong salamat sa inyo. Salamat. Dating Secretary Marrojas, dating Senador Marrojas, dating Kongresista Marrojas. Maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Samira Guto. Alaikum salam. Ano? Alaikum assalam. Alaikum salam. Alaikum assalam. Ayin sala. Yes. See See you sa Facebook, sir. At yan po ang ating ikaw na ba, Double B sa News TV senatorial interview para po sa magang ito. At bukas po magpapatuloy po tayo dito po sa ikaw na ba, Catholic Mass Media Awards na Best Educational Radio Program noong 2010 at 2013. Samantala, ako po si Mike Enriquez. Magandang umaga ulit Luzon, magandang umaga ulit Visayas, magandang umaga ulit Mindanao. At marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Inyong napakinggan ang Ikaw na Ba? The Senatorial Interview, ang ginawaran ng Catholic Mass Media Award bilang Best Educational Program noong mga taong 2011 at 2013.